Okay, so day 19 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Today po, August 26, 2026 at ang isa po or ang una pong interesting na nangyari today ay yung paglabas na nung pinaka-aantay natin na sub judice order po. Tawagin lang nating sub judice order ni Presiding Officer Escudero. So ito pong sub judice order, ito yung magpo-prohibit na strictly sa parties to the case, including po yung senator judges sa pag-discuss ng merits of the case sa labas ng impeachment court. Meaning, bawal na po sa mga press conferences, sa mga interviews with vloggers. So in simple terms, hindi na po pwede basta-basta kumuha or gumawa ng mga sound bites out of court. So i-explain ko po sa inyo yung actual order kasi may prohibition din po to sa general public kasi na-mention din po ni Presiding Officer Escudero yung Rule 71 which is yung contempt rules of procedure po yan. So baka po kasi kayo, the ordinary members of the taong bayan ay matakot na magsalita. So i-explain ko lang din po sa inyo para alam nyo talaga yung rights ninyo when you discuss itong merits of the impeachment case. And then yung next po na interesting na nangyari naman after nun ay yung question and answer portion po between Senator Judge Raffy Tulfo and witness Ortonio. Kasi kung ako lang po ang tatanungin ninyo, and this is with all due respect po to Senator Tulfo, yung statements po kasi niya doon, yung mga side remarks niya, it's bordering on a possible violation of the sub judice order na kaka-issue lang po ni Senator Judge Escudero. So mamaya po ipapakita ko sa inyo yung video at i-explain ko yung position ko or comments ko para mas magets nyo po. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor. At yan po ang video natin for today. Okay, so yung tungkol po sa sub judice order ni Presiding Officer Escudero, basically ito po yung magpo-prohibit na sa mga trial by publicity at sa mga mind conditioning remarks na ginagawa po, may it be inside the court or out of court. So hindi na po pwede gamitin yung mga words na mastermind, mga scam, mga architect, kasi meron na po yung double meaning nga dito sa bansa natin. So pag may double meaning, meron agad yung insinuations na may mali nang nagawa kahit na hindi pa fully talaga na-present yung case. So ngayon po ang mangyayari ay kung gusto talaga i-insist ng kahit sino sa parties, may it be the prosecution or defense, na gamitin yung mga words na yun. Kasi yung sa defense din po, yung ginagamit nila every now and then is yung mini trial, pati fishing expedition. So kung gusto nila yun gamitin, hindi na yun pwede nila basta-basta i-discuss out in public. Pero pwede pa rin naman nila yun subukan na magamit dito sa impeachment court. But of course, subject po yun to the discretion of the presiding officer kung whether or not is a strike off the record ba. So this is just one way po para mas maging orderly yung proceeding. So lahat ng mga matters po, bagay-bagay regarding the impeachment case ay hindi kasi dapat talaga yan dinidiscuss in public. Kung hindi dapat sa korte lang para mag-undergo po talaga ng proper judicial scrutiny yung proceedings. Kasi pag mag-undergo po ng judicial scrutiny, masusunod po talaga yung mga constitutional safeguards at yung mga requirements po ng rules of procedure. So yung next question naman po natin, paano naman yung mga controversial statements na nasabi na dati? Kasi aside from the parties to the case themselves, alam din po natin yung mga senator judges ay meron ding mga controversial statements like yung kay Senator Raffy Tulfo, yung pagtawag po niyang stupid sa kay witness Gina Acosta, tapos yung dati rin pong controversial yung spliced video naman po na shinare ni Senator Judge Pia Cayetano. So yung mga ganun po na tapos na past actions na, ang sinabi naman po dito ni Presiding Officer Escudero ay prospective yung application nitong sub judice order niya. So meaning yung mga past actions ay hindi po covered pa nitong strict implementation na talaga ng Article 18 plus yung mga contempt provisions po ng rules of court natin. This is basically parang in a way parang fresh start for all po talaga yung mangyayari. And then yung next naman po is whether or not free for all na ba to for everyone talaga basta lang mag-designate ng spokesperson yung prosecution or defense. So hindi naman po siya free for all talaga, meaning walang limitations basta hindi party to the case, hindi abogado to the case yung nagsasalita. Kasi sinabi din po ni Presiding Officer Escudero na it is still subject to Rule 71 of the Rules of Court. So yung Rule 71 po, yun yung contempt po na rules natin. So kung meron po kayong gawin na something disrespectful or makakagulo po sa judicial proceedings, ay pwede pa rin po kayo mapanagot via Rule 71. And then pangalawa po, in-emphasize din ni Presiding Officer Escudero na pag yung designate na spokesperson ay isang abogado, covered pa rin po siya sa Code of Professional Responsibility and Accountability na rules. So in other words, hindi rin po free for all talaga na pwede lang makipagdebate na talaga, makipag-argue yung mga spokesperson out in public. And this one also applies to the general public din po kasi yung Rule 71 naman ay applicable po yan sa lahat at hindi lang naman to the spokespersons, to the designated spokespersons. Okay, so ngayon ang next question natin, ano naman yung pinaka-benefit talaga sa atin, sa taong bayan po dito sa sub judice order ni Presiding Officer Escudero?
So yung pinaka-benefit lang po talaga natin dito ay magkakaroon na ng orderly proceedings. So pag may orderly proceedings, then that means meron pong respeto sa tinatawag na rule of law. At kung meron pong respeto sa rule of law, then that means the Constitution is being followed po. Kasi the Constitution mandates that the rule of law must always be respected, including sa mga impeachment proceedings. And then yung next po na masasabi ko ay hindi na talaga to supposedly kailangan talaga ilabas yung sub judice order na to ni Presiding Officer Escudero. Kasi kung titingnan natin, lahat naman po ng sinabi niya ay nasa batas na po yun. Diba? Nasa Article 18 ng Rules of Impeachment Court mismo, and then nasa Rule 71 po yung contempt provisions ng Rules of Court, and then meron din po kaming Code of Professional Responsibility, tas meron din pong Code of Judicial Conduct. So in other words po, lahat ng diniscuss dito ni P.O. Escudero, ako po mismo na-discuss ko na yon in my past videos. So hindi na sana niya kailangan talaga gawin to, pero dahil mukhang hindi po nasusunod talaga yung mga batas at magulo pa rin, so this is just a good action po on the part of P.O. Escudero talaga para mas magkaroon tayo ng orderly proceedings. Yun po talaga yung benefit natin. Kasi ang nangyari nga po, nakikita naman nating lahat nagkakaroon ng madaming mga side remarks, nagkakaroon ng mga grandstanding actions, not only from the senator judges but even sa counsels themselves directly, kasi yung mga side remarks ng mga lawyers, in regular court practice, hindi naman po talaga yun ginagawa kasi wala namang nanonood eh. So in regular court practice, kung ano lang yung legal issue, ano lang yung gusto mong ipa-establish, yun lang directly yung ginagawa talagang actions, mas precise po. Pero dito, since na nonood yung karamihan po ng taong bayan naka-broadcast, kaya siguro nagkakaroon ng mga madaming ang mga ganong grandstanding and side remarks. So this is again just a good action po on the part of the presiding officer para mas maging orderly yung proceedings. At kung meron nga pong orderly proceedings, then that means the rule of law is being followed. And then ito pong sub judice order is also a good a good enforcement dun sa pinakaunang order na nilabas din ni presiding officer Escudero tungkol dun sa voting threshold requirement sa pag-convict po sa respondents dito sa impeachment trial na to. So dun po kasi sa una niyang order, sinabi niya, yung basis po niya was the Bayan versus Zamora case, na yung voting requirement talaga is 16 kasi the Constitution provides 2/3 vote of all members, period. In that case po, sa Bayan versus Zamora, yung pinaka-facts po kasi talaga nun, 23 lang yung senators, pero ang ginamit pa ring basis ng Supreme Court nung nag-discuss na sila ng 2/3 was still the number 16 based on the 24 composition ng senators. And then in that case po, yung main issue talaga was not about impeachment conviction, kundi about dun sa treaty. Pero pag titingnan nyo po yung requirements, yung voting requirements dun sa treaty, similar din po kasi yan sa impeachment conviction. So same words po, 2/3 of all members but different legal issues lang. Pero dun po nakita natin na pag 2/3 vote of all members na voting requirement ang pinapag-usapan, yung sinusunod po talaga ng Supreme Court based on that case is the number 24 as provided by the Constitution. So yung point ko lang po talaga dito, maganda yun na kinlarify na yun as early as the first day, if I'm not mistaken, ng impeachment trial ni Presiding Officer Escudero, kasi at least doon ngayon magkakaroon ng protection po talaga sa mga constitutional safeguards na nakaprovide po sa Constitution natin. Kasi tandaan natin, kaya naman nilagay yung ganun ka-stricto na voting requirement para magpatanggal ng impeachable officer. Kasi in impeachment po, it is sui generis, it is a unique constitutional process, and it involves and affects not only the rights of the respondent himself or herself, kundi pati rin ng mga supporters niya, lalo na elected officer, yung naka-put on trial. So because of that, na unique siya, it is a very serious constitutional matter, kaya po pinahirapan talaga ng Constitution yung pag-convict. So ina-emphasize ko lang po talaga to kasi last week lang or 2 weeks ago, may mga nakikita po kasi ako mga press conferences, mga statements from numerous individuals stating na wala naman daw nakalagay na fixed number na 16 sa Constitution, nakalagay lang 2/3 of all members. Therefore, yung argument nila in summary ay pwede yun siya ma-adjust. And then, pangalawa po, may mga statements na akong naririnig na ayaw daw nila makita ng another EDSA in this lifetime kung hindi masunod kasi wala naman daw strict nga na 16 number. So yung point ko lang po, yung mga ganong klaseng statements kasi this could lead to pressure po sa senator judges natin na pag hindi nila sundin yun ay baka ma-people power sila, basically yun yung
intindihan ko lang sa mga ganong insinuations or statements po ng ilang individuals. So the mere fact that Presiding Officer Escudero already established the legal foundation as to the voting threshold, edi yun nga po, mapoprotektahan talaga yung mga constitutional safeguards na sinet po ng ating constitution. So that was a very good action on the part of Presiding Officer Escudero kasi makaiwas po yung mga senator judges natin from outside pressure or from possible destabilization or mga basta panggugulo po sa impeachment proceeding. Okay, and then yung next ko na lang pong sasabihin dyan, yung mga artists kasi na hindi gusto yung mga ganitong interlocutory orders na nilalabas ni Presiding Officer Escudero, meron din po yung rule na dapat silang sundin under the rules of court po, which is to have the Supreme Court determine whether or not may grave abuse of discretion ba na ginawa si Presiding Officer Escudero. So yung mga orders po palang ganito, kaya interlocutory order yung tawag kasi ibig sabihin yan, hindi pa ina-address ng order mismo yung direct issue sa case, kundi mga side issues lang. So dito yung issues, yung side issue po na in-address is unang-una yung tungkol sa voting threshold, pangalawa about sub judice. So dun po makita ninyo na hindi pa dinedetermine whether or not guilty ba yung respondent. So because of that, that is an interlocutory order. Tapos pag interlocutory order po ang mga in-issue ng court, ang remedy nga po is to have the Supreme Court determine whether or not may grave abuse of discretion. So yan po ang proper remedy ng parties at hindi po yung pagpapanakot nila via mga press conferences, press statements, so on and so forth. So again, the sub judice order is a very good action kasi it will protect po talaga yung mga constitutional safeguards and will also protect the senator judges themselves from outside pressure. So, yung pinaka-summary po dito sa sobrang habang in-explain ko, it's just a matter of respecting rule of law. So, pag nasusunod nga po yung rule of law, that in effect is also respecting the Constitution. At tandaan po natin, the reason bakit importanteng respetuhin yung Constitution, kasi that is the very foundation po of our society, of the Republic of the Philippines. Kasi kung hindi po nasusunod yung Constitution, edi magiging wild west po tayo, di ba? Mawawala po yung peace and order natin. Tapos baka mawala na rin yung ating sovereignty kasi baka hindi na tayo recognize ng mga other international states, but that's going to be a topic or a discussion for another time. Okay, so yan lang po for the sub judice order. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung tungkol kay Senator Judge Raffy Tulfo dun sa question and answer niya with witness Ortonio. Time out lang muna mga kasimor. Just a reminder lang po na hopefully you can subscribe po sa YouTube channel ko kasi libre naman po yung YouTube subscription. Currently po, 45% sa inyo lang yung nanonood sa akin regularly na nakasubscribe. So mas madami po kayong hindi nakasubscribe. At ang request ko lang po ay kung nakailang ulit na po kayo manood sa videos ko ay sana naman po mapagbigyan ninyo itong request ko kasi sobrang lapit na po natin sa 500,000 milestone. So sana naman po matulungan nyo rin ako na ma-achieve yung milestone na yun. And of course, thank you po sa mga lahat ng nakasubscribe at sa mga bago pong magsasubscribe, thank you in advance. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so panoorin po muna natin para marinig at makita nyo po talaga mismo. Senator Judge Raffy Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. I know you're very intelligent, you're very smart. So, quick comment lang muna guys. So yung statement kasi na you should, hindi pwede yung ganun kasi syempre the witness has to testify based on his personal knowledge lang. So kung sabihin niyang wala siyang personal knowledge, yun na po yun. Hindi naman pwede ipilit or hindi dapat pinipilit ng judge na mag-elicit ng certain answer from a witness kung iba yung alam, yung actual alam or iba yung personal knowledge ng witness. And yung nangyari kasi it's a way parang na-intimidate yung witness pag ganyan eh. So anyway po, tuloy tayo. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rayuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun ha, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me- sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot.
Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di na lang kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghihingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang Deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigyan tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay Pagong, Piatos, Pikit, etc. Kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi nyo ipaliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Tony. You need to answer. Okay, so pag-usapan po natin. So una po, kung titingnan lang natin, intindihin natin yung line of question ni Senator Judge Raffy Tulfo. Maganda naman sana yung intention niya kasi gusto niya sana tingnan yung logic behind it. Pero yung naging dilemma lang po, sobrang dami ng mga side remarks, di ba? Meron pang naapektuhan pa yung mga schools, universities kung saan nag-aral si Witness Ortonio. Wala namang kinalaman yung mga school na yun. And then, kung titingnan din po natin, meron din siyang political remarks doon na statement na paglulustay ng pera. Kung titingnan po natin, this is still the part of the case na nagpe-present pa lang po yung prosecution ng side nila. Hindi pa nga po napapakita fully yung side ng defense. Yet yung mga ganong statements ay kung ako lang po ang tatanungin, and again, this is with all due respect po to Senator Raffy Tulfo, ay very conclusory na po kasi. At hindi po yun proper na marinig natin or makita natin from a senator judge. Kasi pag ganun po yung nakikita ng mga reasonable observers sa isang senator judge, kung ako lang po ang tatanungin, meron talagang appearance na may prejudgment na po na nangyari based on those statements. Kasi yun nga, di ba, inulit niya yung paglulustay, tapos meron pa siyang next remark doon na mawawala sana yung galit ng taong bayan kung na-explain lang based on logic ng maayos. So again, that's also conclusory kasi wala namang actual court decision, court order na nagde-declare talaga na majority of the Filipino people ay galit kay Witness Ortonio. Pero the way na magsalita doon si Witness Tulfo ay very conclusory at demeaning po to the witness. So pag ganyan kasi, that could amount to parang ini-intimidate na, binabadger or hinaharas yung witness, at hindi po dapat yun ganun. Kasi kung ano yung sabihin ng witness, kahit na po hindi ka pabor doon, hindi mo dapat ipagpilitan yung gusto mong makuha. Kasi yung witness must testify based on his or her personal knowledge lang. Kung in-intimidate mo na, edi parang napilitan mo na lang siya magsabi ng isang bagay na hindi naman talaga nakabase sa alam niya or yung gusto niyang sabihin.
'Di ba? Hindi po ganun yung tamang paraan. So this is just again another showing lang po talaga na may problema po talaga yung impeachment process natin itself, the structure, how it is structured, yung composition pa lang ng impeachment court, ng impeachment prosecutors. Pero next time ko na po yan i-discuss at ilalabas sa lahat ng mga gusto kong pag-usapan tungkol sa impeachment. But ang point ko lang po talaga dito, it is highly improper po na marinig yun from a senator judge. And this is with all due respect po to Senator Raffy Tulfo. I am just giving my point of view as a reasonable observer na may law expertise. Okay, so kung gusto niyo po mapanood yung question and answer between Senator Judge Raffy Tulfo and Witness Gina Acosta kung saan natawag po si Witness Gina ng stupid in the name of blind loyalty, ay dito niyo po yan mapapanood sa video na to. So wag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe po sa YouTube channel ko, and for behind the scenes, follow lang po kayo sa Facebook and TikTok. And until next time, see you all po. Bye!